Moses and the Ten Commandments. Body, sa lahat ng kwento sa Biblia, kakaunti lang ang may ganitong kalaking epekto sa buong mundo. Ito ang kwento ng isang lalaking nagmula sa pagiging sanggol na muntik nang mamatay hanggang sa maging tagapagdala ng 10 utos ng Diyos. Ang kanyang pangalan, Moses. Ito ay kwento ng pananampalataya, takot, pagsubok, at pagsunod. Isang sanggol sa gitna ng kamatayan. Noon sa Egypt, ang mga Israelita ay alipin. Pinagtatrabaho sila araw at gabi, walang awa, walang pahinga. Nang dumami sila, natakot ang paraon. Kaya nag-utos siya ng isang malupit na batas. Lahat ng sanggol na lalaking Israelita ay papatayin. Isang ina ang tumangis, pero hindi sumuko. Inilagay niya ang kanyang sanggol sa isang basket at pinalutang sa ilog Nile. Parang iniwan niya ito sa kamay ng tadhana. Pero sa totoo lang, iniwan niya ito sa kamay ng Diyos. Natagpuan ang sanggol ng anak ng paraon. Pinangalanan niya itong Moses at pinalaking prinsipe ng Egypt. Ang dalawang pagkatao ni Moses. Lumaki si Moses sa palasyo. May kayamanan, edukasyon at kapangyarihan. Pero sa labas ng palasyo, nakita niya ang hirap ng kanyang sariling lahi. Isang araw, nakita niyang binubugbog ng Egyptian ang isang Israelita. Sa galit, napaslang niya ang Egyptian. Akala niya lihim ito. Pero kumalat ang balita. Nang malaman ng paraon, hinatulan siyang mamatay. Kaya tumakas si Moses patungong disyerto. Mula prinsipe, naging pastol, ang nagliliyab na puno. Sa gitna ng disyerto, habang nagpapastol, may nakita si Moses na kakaiba. Isang puno na nagliliyab, pero hindi nauubos. Mula rito, nagsalita ang Diyos, "Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno." Inutusan si Moses na bumalik sa Egypt at palayain ang Israel. Pero tumanggi si Moses. Mahina raw siyang magsalita. Takot siyang mabigo. Pakiramdam niya, hindi siya sapat. Ngunit sinabi ng Diyos, "Hindi ikaw ang lakas. Ako, ang 10 salot ng Egypt." Humarap si Moses sa paraon at sinabi, "Palayain mo ang bayan ng Diyos." Tumawa ang paraon at tumanggi. Doon nagsimula ang 10 salot. Naging dugo ang ilog. Dumami ang palaka, kuto at langaw. Namamatay ang mga hayop. Lumaganap ang sakit. Bumagsak ang granizo. Dumilim ang buong Egypt. Nasira ang mga pananim. Walang liwanag sa loob ng 3 araw. Kamatayan ng panganay. Sa huli, bumigay ang paraon. Ang paghati ng dagat. Umalis ang Israelita. Ngunit nagbago ang isip ng paraon. Hinabol sila ng hukbo. Sa harap, dagat. Sa likod, kamatayan. Sumigaw ang bayan sa takot. Itinaas ni Moses ang kanyang tungkod. At nahati ang dagat. Tumawid sila sa tuyong lupa. Nang sumunod ang mga Egyptian, bumalik ang tubig. Doon tuluyang natapos ang pagkaalipin. Sa ilang at ang pagsubok ng pananampalataya. Sa disyerto, nagutom at nauhaw ang bayan, nagreklamo sila. Pero nagpadala ang Diyos ng manna mula sa langit, tubig mula sa bato. Kahit may himala, patuloy pa rin ang pagdududa ng tao. Ang bundok Sinai at ang 10 utos. Umakyat si Moses sa bundok Sinai. Doon ibinigay ng Diyos ang 10 utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos nang walang galang. Alalahanin ang araw ng pamamahinga. Igalang ang ama at ina. Huwag papatay. Huwag mangangalunya. Huwag magnanakaw. Huwag magsisinungaling. Huwag magnanasa ng pag-aari ng iba. Ang gintong guya. Habang nasa bundok si Moses, nainip ang bayan. Gumawa sila ng gintong guya at sinamba ito. Nang bumaba si Moses at makita ito, nagalit siya. Sa sobrang sakit at galit, binasag niya ang mga tapyas ng bato. Isang paalala. Kahit bagong gawa ng Diyos, kayang sirain ng tao kapag walang pananampalataya. Buddy, ang kwento ni Moses ay kwento ng bawat tao. May takot, may pagkukulang, may pagkakamali. Pero kung susunod ka, kahit hindi ka perpekto, may plano pa rin ang Diyos para sa'yo.
Thank you for watching. Please like and subscribe.